Alden may bagong interview sa isang luxurious magazine mga kasembreros. Tapos may pa-flower si Soiti. Tapos umuwi nga ba siya sa Laguna at pumunta sa kanilang McDo doon, no, mga kasembreros. Yan at panay pang item sa vlog na ito. Unahin ko ito, yung totoong reason pala, no, na kinuha ni or tinanggap ni Nadine yung project sa Love Share Ka mga kasembreros ay hindi yung lugar mismo kundi si Alden talaga. Grabe, no? Kinuwento niya dito yung parang naging journey nila ni Alden na nagkaroon sila ng project dati. Tapos parang parang alam yung magaan yung loob ni Nadine kaya Tisoy mga kasemiros, no? Tapos parang nag-anticipate din pala talaga si Nadine na magkaroon sila ng project ni Alden kasi nga sobrang nagkakapanatagan sila ng loob mga kasembreros. So ito pala yung kwento nito, no, kung bakit tinanggap ni grabe, no, nakaka-amaze at alam mo yun, nakakatuwa na malaman na alam natin of course, no, Nadine Lustre is Nadine Lustre, no, talagang box office queen dito mga kasembreros. Mas angat lang talaga si Kath, no, when it comes to income and so on, pero alam natin na talagang iba rin yung impact at kasikatan ni Nadine Lustre. So mamaya i-play ko ito. This was dropped by View. Actually parang nakarang araw pa ito, no. Hindi ko lang naihabol agad mga kasimers. Ito kakulitan ni na Alden at saka ni ni Barbie mga kasimers. Nakuhaan pala dun sa may yung umattend sila ng ng BIR mga customers para tumanggap ng kanilang awards na highest taxpayers or two of the highest taxpayers sa bansa mga kasembreros. So talagang ang kulitan na mag best friend na ito ni na Barbie at saka ni Alden ay parang yung magtropa na kahit saan dalhin ay makulit talaga. Makulit talaga mga kasembreros. So parang parang normal na nagkukulitan sila mga parang isa table nila ito mga kasembreros, no, na kung saan ay parang free time nila of course, no, dun sa kanilang table. Tapos next item natin, so umuwi nga ba si Alden, no, sa Laguna. Dito kasi may pinost si Alden sa kanyang Instagram. Ang isa dito ay may yung suot niya ay naka-McDo, no, mga kasembreros. Hindi ko alam kung magkakaroon siya ng panibagong endorsement or video with McDonald's mga kasembreros, or bumisita ba siya sa kanyang McDo sa Santa Rosa or sa kasi day 1, sabi dito parang gumagawa yata siya ng shoot, no, 6 minutes ago niya ito pinost sa kanyang Instagram mga kasembreros, no. Tapos parang teaser lang siya, no, kasi yung chin na part lang ni Alden yung kita, yung baba, tapos yung uniform na white, no, na McDo mga kasembreros. So hindi ko alam day 1. Parang nakaka-intriga itong ginagawa niya sa McDo mga kasembreros. So pwedeng sa Binyan or sa Santa Rosa ito mga kasembreros, kasi yung sa Santa Rosa yung sa Heritage, no, or sa yung lumang version ng McDo mga kasembreros, pero modern type siya mga kasembreros. So pa-teaser ito ni Soiti. Pero malaman natin yan, no, kung siya nga ay gumagawa ng taping or video mga kasembreros sa McDo sa any of his branches mga kasembreros. Tapos may nagpabati dito kay Alden habang nasa-set sila ng Code Gray or nagte-tape ng Code Gray mga kasembreros. Si AJ, no, yung kanyang na-mention dito. So mamaya i-play ko ito para marinig niyo po mga kasembreros. So naka-uniform pa dito ng pagka-doktor, no? Doctor's uniform mga kasembreros si Dr. Gray Lozano, no, mga kasembreros. Ito pala yung dito yung panibagong movie ni Alden na Liwanag at Dilim nga mga kasembreros, no.
Dito ay parang nagpaano sila ng teaser. Yung dito naman ay si Aldra Brenica, ito mga kasembreros, parang action dito yung peg ni Aldra Brenica. So Liwanag at Dilim, Emilio Jacinto, ng mga kasembreros, ang batang Emilio Jacinto, no Utak ng Katipunan, mga kasembreros. So yun, try ko tong play mamaya kung hindi tayo copyright, mga kasembreros. So pero nakakatuwa kasi syempre alam natin na yung Liwanag at Dilim, ay talagang very historical movie din po, mga kasembreros. So grabe kayang nakakayang i-divide ni Alden yung kanyang oras. May brand endorsements, may shoot, mga kasembreros, sa Code Gray. Meron pang taping of course sa mga brands yung mga kasembreros. So meron pa siyang pero palagay ko kasi kung parang konti lang yung linya or yung part ni Alden sa Liwanag at Dilim, ay pwedeng lang siya, parang pahapyaw-hapyaw lang siya. Or sana hindi malayo-layo yung mga area or venue ng kanilang taping. Kasi pag kunwari yung taping niya nasa Batanes, tapos yung kanyang lugar sa Makati, so medyo malayo, mga kasembreros, or Pampanga ba dyan or saan. So pero yun, talagang nakaka-amaze na kayang i-divide ni Alden yung kanyang kanyang oras, mga kasus. Tapos may isa pa siyang may isa pa siyang pinost na parang swimming pool, something like that, sa bahay yata nila. Kung kaya nasabi ko na umuwi ba si Alden sa bahay nila sa Laguna, mga kasembreros, kasi yun nga, nag-post siya ng dito, parang swimming pool, parang nasa rest mode, or pahinga siya Soiti, mga kasembreros, parang damuhan, tapos yung swimming pool, parang pool, something like that, mga kasembreros, yung pinost ni Soiti din po, pero wala siya doon sa picture, yung mismong view lang yung kanyang pinost, mga kasembreros. So talagang nakaka-amaze at saka nakakaano lang yung oras ni Alden, at meron na siyang oras sa pagpahinga. So yun po, yung niya pala, yung kanyang documentary pa pala na building classrooms or rebuilding classrooms, mga kasembreros, yung kanyang documentary with the GMA Public Affairs, na kung saan ipapalabas na sa August 8, mga kasembreros. Alas 9, 9:25 PM yata yung, mga kasembreros, sa tag dito sa GMA, mga kasembreros. So which is abangan din natin ang buong dokumentaryo. So grabe, so, kahit saan pwedeng ilagay si Alden. Pwedeng sa hosting, pwedeng sa dancing, sa singing, sa variety show, di ba, sa Itbulaga. Tapos ngayon ay pinasok na rin niya yung newsroom, baka sa susunod makita natin siya na nag-aan na ng nasa Chika Minute na siya, mga kasembreros. At siya na yung siya na yung yung celebrity guest na mag-ano ng Chika Minute, mga so kahit sa maging ambassador ng OWA, maging ambassador ng DepEd and so on. So all in one si Phenomenal Box Office. Pinasok na rin siya sa parang halos lahat ng departments ng GMA. Andun si Tisoy, mga kasama, ibang level talaga. Yan yung tinatawag na versatility, talagang literal na representation si Alden ng versatility na pagiging actor. Hindi na siya actor, director pa nga siya, di ba? Talagang businessman. Tapos producer pa siya, tapos may charity, may foundation, tapos host of course, tapos basta all in one si Soiti. Makita mo siya na magbabalita sa susunod, sa 24 oras, magulat. So sobrang kulit lang. Tapos next item natin, so yun, may pa-flower si Soiti doon sa birthday ni BFF ni best friend, mga kasembreros, Barbie Forteza. So andito na yung parang reunion ng sila Joy Spring, nandito rin yata, mga kasembreros, na si Joy Spring nandito rin po. Si Bebe Nene, Christopher Martin, sina Joshua Dionisio wala yata dito, mga kasembreros. Sino pa ba yung mga Twin Hearts dati na
kasama na wala dito. Basta marami sila yun eh. Si si Derek Monasterio parang wala yata rito. Baka busy si Derek, mga kasembreros. Talagang may pa-flower si Soiti. So nakulit ako dito may pa-flower si Soiti Tapos, next item natin, itong BDO Fiesta ni Alden sa Pampanga. Talagang nag-release sila kagabi ng sarili nilang grabe no, dito ko nalaman na marami na pala naging host ng parang BDO Fiesta, mga kasembreros. Sina Coco Martin, sina Piolo Pascual, Ruro Madrid, sino pa ba dito? Tapos yon, SM City Pampanga ay kompleto ito, no? More than 3-minute video na pinost ng BDO mismo sa kanilang Facebook page, mga kasembreros, kagabi. So si Bel Mariano, of course, no, party ng BDO family, mga kasembreros. So yun talagang pinaka-highlight, of course, dito yung last part ni na Alden Richards, mga kasembreros. So mamaya try ko i-play kung gusto niyo pong pakinggan, no, mga kasembreros. Ito sobrang cute din ito, mga kasembreros. Pinost ni Rosemary Riñon. Ang Catherine ito, mga kasembreros, no, ka-sweet naman ni Papa Alden. Sinasuruan talaga ang Catherine niya. Ang Catherine niya, mga kasembreros. So ito po ay part ng Hello Love. One day ago niya pinost na, mga kasembreros. So ito ay part ng Hello Love again na eksena, mga kasembreros. Tapos ayun isa na namang post ito, mga kasembreros. Di ko alam kung bakit ginagawa ito ni Genoviva Aviera, mga kasembreros. So pinost dito si Alden kasama si Barbie. Tapos ine-ekis niya, no, binuburan niya yung mukha ni ng kasama na girl ni Alden. Hindi ko lang alam bakit. Parang medyo pangit. Medyo hindi natin gusto itong ganito, no, mga kasembreros. Ito, drop ng view ito, mga kasembreros. sobrang kulit na naman dito ni Alden, mga kasembreros. Sabi niya, favorite spot, tapos Cloud 8, tapos Pacifico, kainan pala yung Cloud 8, mga kasembreros. So, ang kulit niya dito kasi parang binabalik siya sa pagiging bata, mga kasembreros, kasi pagkain. Tapos nagdrama siya bigla, tapos pumunta ako doon, parang going back to my childhood. Sobrang kulit, mga kasembreros. So yun, sabi niya, naubos na tuloy yung oras ni Nico. Sabi nga na kayo kasi, sabi nga ni Alden. So Pacifico. So yun, ang kulit lang nila dito, mga kasembreros, especially nga si Alden ng mga kasembreros. So sobrang kulit yan. Tapos yun, major item tayo. Si Alden, no, may bagong interview sa isang luxurious magazine, mga kasembreros. So ito po ay interview niya with Sir Nelson Canlas pero ang sabi dito last week, pero yung mismong video pa ay hindi pa nare-release, mga kasembreros. Wala rin ako nito. Wilbert, ang nag-post nito ay si Wilbert Osiones ng mga kasembreros, no, kasama si Sir Nelson Canlas. Picture lang siya, interview ni Nelson Canlas, pero ito po ay part ng Tatler. Tatler, alam natin yung Tatler, isa siya sa isang luxurious magazine, mga kasembreros, dito sa buong Asia na nag-feature ng mga luxurious lifestyles ng mga artista, politicians, entrepreneurs, content creators, no, every walk of life, mga kasembreros, dito sa sa mundo, no, na pwede nilang i-feature yung Tatler Asia, mga kasusur. Tatler, may Tatler Asia, Tatler Philippines. So grabe, no, nakaka-amaze, mga kasembreros, kasi tuloy-tuloy talaga yung tuloy-tuloy yung mga achievements ni Alden na pa-local, in international, mga kasembreros. So iba talagang klase. Alam ko dati may na-feature na rin siya parang buong GMA yata yun, mga kasembreros, na nag-feature sa kanila yung kasama si Annette Gozon, Michelle D, Ruru Madrid, and the rest. Kasi si Kath talagang suki na rin ng Tatler Asia, mga kasembreros. Nag-feature siya most of the time kapag may mga major achievements and so on, mga kasembreros. So good job, no, kaya Phenomenal Box Office Cinema King. Tapos abangan natin yung video nito, no, kasi wala pa ako sa records
ng video mismo mga kasembreros. Tapos si Kat naman ay pinost or inedit ito ng isang admin, si Juan, mga kasembreros, no, yung kulitan ni Bill and Jordan, mga kasembreros, din sa Man Someday. Sabi niya, ito ginagawa natin, tapos yung nakulong si Jordan, mga kasembreros, no. So sobrang kulitan nila, mga kasembreros. Sobrang kulit, mga kasembreros. So grabe, no, si Kat, parang kahit nagkukulit-kulitan siya ay napakaganda pa rin, no? At saka napakaamo ng kanyang mukha, mga kasembreros. So and then yung glow at saka yung skin tone ni Phenomenal Box Office Cinema Queen ay talagang napakaganda, mga kasembreros, of course. Tapos ito po ay posted 10 hours ago ni Trendy Facts, no. Ito pala ang dahilan ni Alden Richards kung bakit nagbago siya ng lifestyle. So tapos picture ni Alden, no. Ito yata yung time na yung in-interview siya ni Sir Nelson Canlas, no, na kung saan ay sabi nga niya ay mas minahal niya ang kanyang sarili, tapos nagkaroon siya ng enough time, mga kasembreros, no, sa kanyang sarili and sa family niya. So parang sabi niya na habang nagkakaedad siya ay nag-iba rin yung mindset or point of view niya or views sa buhay, mga kasembreros. Tapos ito, sina Donnie, Alden, Miguel at saka Joshua. Parang may isang fan doon na nakumpara niya sina Donnie Pangilinan, tapos si Alden Richards, tapos nag-share siya ng mga photos, mga kasembreros, ng mga heartthrobs na ito. So andito na of course na si Miguel. Marami rin naman pumili sa kanya-kanya, mga kasusunod, kanya-kanya silang bet, na may si Donnie, may si Alden, may si Miguel Tan Felix, at saka may of course, no, Joshua Garcia, mga kasembreros. So kung pa yung mukha nila, yung kanilang aura ay may kanya-kanyang naman, na may kanya-kanyang placement, na may kanya-kanyang category, mga kasembreros. So yon, talagang talagang may kanya-kanyang bet lang talaga ang tao. So parang lang niya, grabe, no, nakaka-amaze dito kasi si Alden yung pinakakuya, pero parang ka-level niya pa rin yung mga batang artista or heartthrobs, mga kasembreros, sa industriya ng Philippine showbiz. So nakakatuwa, no? Kasi parang hindi siya sasabi na, oy, matanda ka na. So talagang babyface pa rin siya, Phenomenal Box Office Cinema King, mga kasembreros. Tapos yun, dalawa sa last items natin, itong verse of the day ni Alden, no. Post niya dito ang James chapter 3 verse 13. Sabi niya, who is wise and understanding among you? Let them show it by their good life, by deeds done in the humility that comes from wisdom. Grabe, no? Ganda nito, ng verse nito, no? Baka pwede ko itong i-share, mga kasembreros. So James, grabe, James chapter 3 verse 13. So mga nagawa, no, na rooted sa humility at nagmula sa wisdom. Grabe, lalim, mga kasembreros. Tapos last item natin ang panalangin, of course, ni Alden, mga kasembreros. Sabi niya dito, Dear God, thank you that there is nowhere I can go and nothing I can go through where you are not with me. Your presence surrounds me in every moment and you hear my prayers and move on my behalf. Where can I go from your from your spirit? Where can I flee from your presence? So that's Psalms chapter 139 verse 7. Thank you for your faithfulness even when I'm unfaithful. You remain steady, patient, and full of grace. Help me to trust you more each day and to rest in the assurance that you are always near, always listening, and always working for good. In Jesus' name, Amen. So, amen and amen, Pops Alden. Alright, so naman sa ating Catden items. So, ipi-play ko po ito mga videos, no, na inyo pong papakinggan. And then, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Especially itong kulitan ni na Alden, no? Mga kasama, sa pakinggan niyo po. Tapos, ang Word of God na sobrang mahalaga sa ating buhay. Isang pinagpahalang araw po, ha, sa bawat isa. Favorite spot? Ano ba? Cloud 8. Cloud 8. Cloud 8. Kainan kasi, but
yeah, there's this place called Cloud 8 which serves really good hot pot in the, on the island. And nung pag pumupunta ako doon, it seems like I'm going back to my childhood. Hindi, joke lang. Hindi restaurant. O yun, naubos na tuloy yung oras ni Nico. Kayo kasi, Pacifico. Pacifico. Yes. Ako, definitely in the north, sa Burgos. Like around that area, Pacifico, Burgos. I love Isustar also. Mahirap akong tanungin kasi marami akong favorite spots doon. Nasan Bocana, Mamon, sa... Alegria. Yon, mga Alegria, ganon. Kasi, I mean, I love the whole island. So it's hard to pick. For me to pick. Yon. She lives there. Verde, Siargao. Yan. Masarap po doon. Sarap po doon, guys. Pero yung may-ari, Sino yung lalaki? Yung lalaki, yung babae? Yung lalaki, yung lalaki. medyo, joke lang. But yun din po ako. Hindi. May sundukan na nga ako. Oh. Tsaka, Yun lang. hindi dahil nandito lang si Nadine. Yung mangroves. Sabi mo, naipalad. Edit out mo yung joke Si lang yun. Jisoo. Ano yun? Favorite place? What was the, Tauhai. the surfing spot? Cloud9. No. Jacking Horse? Pesangan? Pasangan. Yeah. Pasangan was the best spot for the... Yan, hi EJ, kamusta? Get well soon and congratulations dahil successful yung operation mo and belated happy birthday. Thank you po. Well, initially kasi a lot of people are are assuming na the reason why I said yes to the project was because it will be shot in Siargao. But initially, when View initially proposed the project to me or nung nag-pitch sila ng project, ang unang agad nilang sinabi was, we have a project for you and Alden. So yun talaga yung nagpa-oo sa akin. Kasi I really, really wanted to work with Alden kahit dati pa. Tapos kumbaga parang setting it in Siargao is a bonus lang. Parang the stars aligned na talaga. Oo. And si Alden kasi before naka-work ko na siya multiple times, but it's not to this extent. So, saglit lang for a brand, ganon. So, super saglit lang. Never pa kami nagka-work ng ganito before. So Brad Yields talaga yung projects Before, mo yeah. before. Yung times na nagka-work kami. So, kamusta yung impression mo with Alden before and now na nakatawa? I mean, alam ko naman na sobrang bait niya. Pero hindi ko alam na ganun pala siya kabait. Yung parang may tayo sasabihin ko sa kanya, uy, masyado ka namang mabait. Hindi, pero that's not a bad thing. That's actually one of the best qualities that he has. And he's also very respectful of everyone, which I really love. He is able to interact with the production team, with the people on set. Tsaka sobrang gaang niya katrabaho. That's also one of the things that I really loved about doing Love Siargao. It's really the whole cast. So, wala nang hindi na need mag-warm up. Hindi na. Parang, parang nung nagkita kami ni Alden, kasi before we flew to Siargao, nagkaroon pa ng press con, and we were talking a lot about like different things, different topics, ganyan. Tapos alam ko na it wasn't going to be difficult. Parang may adjustment pa, ganon. I knew na it wasn't going to be difficult. Kasi kahit naman siya, he's madali siyang pakisamahan, hindi siya mahirap kausapin, he's very approachable. Yeah, so may talaga ni Alden. Oo. Hi Alden. Let's nag-shout out. Mula noon hanggang ngayon, Pampanga has always held a special place in BDO's journey. Tara na sa video. Our community marketing story began here, and today, we proudly return to celebrate 50 years of finding ways together with every Kapampangan. Mula noon hanggang ngayon, video pa rin ang ginagamit namin. Kaya video ang ginagamit namin kasi safe kami sa bawat transaction. As Pampanga continued to grow,
so did the needs of its people. So I was able to do everything I was able. Because of being able, I was able to save up for the business that I was on. That's the Whether in our branches or through our digital channels, simple, easy, and secure banking is now available anytime, anywhere, from digital banking, biometrics, and QR transactions to deposits, loans, remittance, insurance, investments, and cash management. We promise to keep finding ways to serve every stage of your financial journey. See you at the branch. This celebration is for you. It is a homecoming and a heartfelt Thanksgiving. Thank you, Pampanga, for being part of our journey. Here's to the next 50 years of finding ways together. Sobrang ganda po ng ating Word of God ha. Sana po ay pakinggan natin. Ang title po ay Kumikinang na Kadakilaan. Romans chapter 5 verse 2, by putting our trust in God, He has given us His loving favor and has received us. We are happy for the hope we have of sharing the shining greatness of God. So ito pala siya mga kasembreros, no? Tayo, kapag nakita tayo ng mga kumikinang na bagay, ay precious, no? Kunwari, yung mga diamante, yung ginto, yung araw, no? Talagang nagsishine mga kasembreros. So, ang tao kapag shining, ibig sabihin blooming, no? Talagang fresh, no? At talagang siguro bagong bihis and so on mga kasembreros. So, shining. So, yung mga, kasi pagka mga alahas, no? Kagaya na mention natin, talagang pag kumikinang siya, ay dito nakakaakit or something na mahal ang presyo mga kasembreros. So pero hindi lahat ng kumikinang ay ginto, no? Hindi lahat ng kumikinang ay masarap at mabuti sa atin. Yung mga taba ng baboy at mantika kumikinang din pero hindi siya healthy sa ating katawan mga kasembreros. So pero dito sabi ni Apostol Pablo, ang sekreto ay we have to put our trust in God. Kasi binigyan niya tayo ng loving favor at saka tayo ay tinanggap ng Diyos. Alam niyo po yung matanggap ka sa isang community, sa isang tao, or sa isang society, or sa trabaho, no? Kapag natanggap tayo, ay nandun yung joy natin. Kaya nandun yung kagalakan natin, ay salamat tinanggap ako. Ay salamat tinanggap. So ganoon siya mga kasembreros, no? Yung acceptance or pag-receive sa atin ay talagang alam natin na ano yan na kapag kinakasiya natin mga kasembreros. So, pag rejected ka naman of course, ay masama ang loob mo, malulungkot ka, madadownhearted ka mga kasembreros and so on. So, ganun po siya. Pero kapag nasa mali naman na pagtanggap, ay hindi natin yung gusto mga kasembreros. So, sabi pa dito ni Apostol Pablo, we are happy for the hope we have of sharing the shining greatness of God. So, yun siya, no? Yung shining greatness of God mga kasembreros. Dito naman ay kumikinang yung kadakilaan ni Lord Jesus Christ or ni God mga kasembreros. So, yung Romans 5 verse 2 is a reassuring verse that opens a window
into the depth of our relationship with God. When we read this verse, it is essential to grasp the context and significance of Paul's message. So, mensahe ito ni Apostol Pablo, no, na sumulat po ng Book of Romans. The first part of this verse emphasizes that we have access by faith into grace. So, dapat, yung putting your trust kasi, ibig sabihin may faith tayo doon mga kasembreros. Nandun yung ating paniniwala, nandun yung ating pananampalataya because we have faith in God. So, kapag saan natin nilalagay yung ating pagtitiwala, yung ating trust, yung ating faith, mga kasembreros, ay nagmamatter. Sobrang mahalaga po nun. Because, kunwari, yung faith mo ay binigay mo lang kung kani-kanino, hindi naman sa tunay na Diyos. So, hindi rin po yun maganda at hindi yun beneficial sa iyo at sa iyong buhay, mga kasembreros. Grace is an unearned favor from God. Something that we cannot achieve through our own efforts and merit. So yung grace kasi, grasya, hindi natin hiningi sa Panginoon, hindi natin deserving dapat na magkaroon ng grasya, and yet He gave His only begotten Son, Jesus Christ, para sa atin, no, mga kasembreros, na maging Savior, maging Redeemer, at magbayad ng ating kasalanan na supposedly ay tayo ang nagbabayad, mga kasembreros. So grabe ang grace ng Panginoon. It is just a matter of appreciation, no, thanksgiving. Magpasalamat tayo parati sa kanyang kadakilaan, kabutihan, pag-ibig, grasya, at marami pang iba. It is a gift that is given freely, which fundamentally changes our lives in our relationship with God. So, binigay siyang libre, no? Regalo ito ng Diyos, mga kasembreros. Kasi, wala namang humingi kay Lord, kay God na, ipadala mo yung kay sa anak mo para magkaroon ng salvation or pagkaroon ng kaligtasan or ng access sa itong tao sa langit. So only God the Father gave that authority and grace, mga kasembreros. That is why araw-araw tayo magpasalamat sa Panginoon. This verse offers a beautiful promise of hope. It reminds us that through faith in Jesus Christ, we are accepted and embraced by God. So kagaya na mention natin, no? Kunwari sa isang pamilya, hindi ka tanggap. Di ba parang masakit yun, masaklap yun, mga kasembreros, na you are rejected. Kahit ng sarili mong pamilya, no? Siguro kung tayo rejected na isang pamilya, may mali, no, or something na need i-work out, mga kasembreros. So kasi ang tao hindi ka naman gugustuhin kung walang rason, mga kasembreros, at i-reject kanila, mga kasembreros. We stand in grace, meaning that we are secure in our relationship with Him or kay God. This grace is what enables us to rejoice in the hope of His glory. So, masaya pa rin tayo dahil we have a hope, mga kasembreros, and that hope is our Lord Jesus Christ. Na talagang maguna man ang mundo, our hope, our faith should last, mga kasembreros, sa ating Panginoon. So, the hope of the glory of God is significant because it encourages us to look beyond our present circumstances and focus on the great things that God has prepared for us. It opens our hearts to the future that awaits us as believers, filled with joy and glory. So grabe, no? Napakaganda ito, mga kasembreros. Isang reminder sa atin na talagang dapat pasalamatan natin yung shining greatness ng Panginoon sa ating buhay at sa buhay ng ating pamilya. The understanding of God's grace is not just an intellectual exercise. It is transformative. When we comprehend that we have this grace, it can lead us to a life marked by joy rather than despair. So, ang buhay doon natin, kapag may pag-asa tayo, may pananampalataya tayo sa Diyos, ay magiging hopeful tayo instead of magsasuffer sa despair or sa kawalan ng pag-asa. Well, definitely, yun ang opposite niya, mga kasembreros. So, yung yung kawalan ng pag-asa ay mayroon tayong pag-asa, mga kasembreros, through our Lord Jesus Christ. So we become liberated from the burden of seeking approval through works or actions. Instead, we live in the acknowledgement that we have been accepted, and this acceptance compels us to live a life of gratitude, service, and love toward others. So yun siya. Yung grace na ito ay parang gasolina, no? Na magpo-fuel sa atin para gumawa tayo ng mabuti, maging maibigan tayo, mga kasembreros, no? And of course, faithful tayo sa Panginoon, mga kasembreros. So, placing Romans chapter 5 verse 2 within this framework, we see that Paul is reinforcing the incredible privilege we have in approaching God. We can stand confidently in grace, not because of who we are,
but because of who Christ is. So, ang buhay natin sa mundong ito, it's not all about us. It's all about Jesus Christ, mga kasambreros. So, yun ang mali kasi ng iba, no? Kunwari, sikat ka o mapera ka. Yung mundo ng ibang tao dapat iikot lang sa'yo, no? Kasi parang naging self-centered lang tayo, mga kasambreros. Which is dapat hindi, no? Explaining Romans chapter 5 verse 2 reveals several key phrases that significantly enhance our understanding. The first major phrase is access by faith. So this means that through faith in Jesus, we gain direct access to God's presence. We no longer need mediators, rituals, or sacrifices to communicate with God. So, yung iba kasi, nangumpisal pa sila, no? They confess their sins sa ibang tao, which is pwede naman, no? Kasi kunwari, best friend mo or tao makakatulong sa'yo sa pamilya. Pero, ang pinakauna dapat na ginagawa natin ay we go to God, no? We pray, we read His Word, mga kasamaras, and be reminded of the great plans, the great love of God, mga kasambreros. So rejoice in hope of the glory signifies that a joy-filled is the result of knowing our future and God's promises. It's not a temporary happiness based on circumstances, but a deep, abiding joy that remains with us or within us. This hope fuels our endurance during trials and helps us maintain perspective despite difficult times. So yun siya, no? Talagang kahit nasa may problema tayo, may challenge tayo, ay wag natin kalimutan na meron tayong living hope. Okay? Meron tayong Jesus Christ, na meron tayong accessible na Bible, na parating nandyan lang, mga customers, no? Kung baka inaalikabok na yung ating Bible dyan, kasi hindi natin binabasa. Dapat basahin natin, mga kasambreros, no? At maging maging addict tayo sa Biblia. So this verse calls us to rejoice not just in good times, but to embrace hope even in trials. So yun yan, no? Kahit nasa problema, ay mas lalo tayong manalig at magtiwala sa Diyos. Life can feel heavy and burdensome at times, but knowing we have hope in the glory of God shifts our perspective. We learn that trials teach us perseverance, character, and deepen our hope. This process refines us and helps us grow into who God created us to be. So grabe, no, mga kasambreros, kasi ang tao, kapag hindi nila filled, hindi nila dapat ginagawa nila, so nagiging unlikely or untoward ito sa Panginoon, mga kasambreros. So dapat ay yung ginagawa natin ay yung pinaka-purpose ng Diyos sa ating buhay. Kasi without the purpose of God, kahit na mayaman tayo or influential tayo, kung hindi naman natin ginagawa ang purpose ng Diyos sa ating buhay, no? Now, we love Him with all our heart, mind, soul, and strength, and love our fellow people, our neighbors as we love ourselves. So, useless din po ang lahat, mga kasambreros. Alright, so naman sa ating Word of God, ha? Nawa po ipagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-aasa. And of course, no, pasalamat sa ating Diyos because of His kumikinang kadakilaan or shining greatness, mga kasambreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God, and everyone said Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasambreros, and paalam po. I love you.